Boundary ng Intertropical Convergence Zone umiiral sa katimugang bahagi ng Mindanao. Mga inaasahang kalat-kalat na pag-ulan sa Mindanao, inaasahan ngayong araw. Pero nalalabi pa rin ang hilagang bahagi ng Luzon, magiging maulap at asahan pa rin ng kalat-kalat na pag-ulan. Bunsod pa rin ang umiiral na easterly trade wind at sa ibang bahagi ng silangan sa katimugang bahagi ng bansa. Kanluran ng bansa, patuloy pa rin ang humid at dry na panahon. At sa latest status ng ating ENSO El Nino o La Nina monitoring, inactive na po. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, April 4, 2025. Ang oras sa ating boss may maga, alas 9:59 o eksakto alas 10 na ng umaga. Patuloy na humid at maalinsang ang panahon pero nagkakaroon tayo ng overcasting, gloomy pa rin at haze, lalo na dito sa bahagi ng Luzon. Bunsod pa rin ang umiiral natin na easterly trade wind. Yung northeasterly surface wind flow ay halos dissipate na po o halos manipis na lamang ito. So sa ating analysis hindi na natin may kukonsidera na aktibong northeasterly yan. Yung ilang kaulapan na lamang sa may bandang extreme ng Luzon, lalo na sa silangan, epekto lamang na ng mas matindi na daloy ng ating easterly trade wind, kaya patuloy pa rin na magiging mas maulap ang bahagi ng hilaga sa silangan ng Luzon. Pero ang buong kanluran pa rin ng Luzon, kabilang na ang Southern Luzon at Mimaropa, patuloy pa rin tayo mas makakaramdam ng hot, dry weather at tuloy-tuloy po yan. At since hot, dry weather po tayo, di natin nakakalimutan palagi ang paalaala, asahan ang mga wildfires at nagkaroon na nga po ng wildfire dyan sa may bandang Batangas. Nakaraang buwan ko pa po yan, pinaalalahanan ng mga kababayan natin. Ang kanluran ng ating bansa ay napakatindi po ng ating drought index dyan. Kung babalikan po natin sa ating vegetation drought, para sa papaalahanan uli natin ng ating mga kababayan ay as of April 2, 2025, makikita natin ay napakataas na po yung index ng ating hot, dry at makikita natin maging sa bahagi nga po ng Batangas, tumataas na rin ang classification drought index natin dyan. Kaya nagkaroon na nga po ng wildfires dyan sa paligid ni Taal Volcano at nabasa natin yan sa mga balita. Kaya pinapaalalanan ko ulit ang ating mga kababayan, lalo na sa extreme ng kanluran ng Lolo Luzon hanggang Central Luzon na po, nasa mahigit 800 na po ang classification drought dyan. So ibig sabihin, sobrang tuyot po. Ibig sabihin, ang combustion ng CBI o yung fire index, mas mataas na po. Anytime, posibleng magkaroon ng biglaang sunog sa mga grasses dyan. Dahil nga po sa malakas po yung daloy ng hangin sa dagat silangan natin, yung easterly trade wind natin na tumatawid dyan. Yan. Malakas po yung hangin and then tuyo po yung paligid. Alam na pong ibig sabihin natin yan. Kung maalala ninyo, nagkaroon ng matinding wildfire sa Hawaii. Ganyan ang nangyayari nga po sa bahagi ng Luzon, which is dahil nagkaroon ng malawakang wildfire sa Hawaii, dahil nga po malakas nga po yung trade wind nila at tapos tuyong-tuyo pa yung paligid nila. Ganon din sa atin sa kanluran ng Luzon, tuyong-tuyo po tapos malakas pa ang bugso ng hangin, konting upos lang ng sigarilyo ang mahagis nyo sa damuhan at may bugso na hangin na dumadaloy sa dagat silangan natin, so dagat Pasipiko natin, mabilis po, kumakalat po ang apoy niyan at nagdudulot nga po ng wildfire at hindi na nga po nakalusot ang paligid nga po ng Taal Volcano. Nagkaroon na po ng mga wildfires dyan. Then kitang-kita naman natin, last month ko pa pinapaliwanag ang pagtaas ng ating drought index o yung pagkatuyo nga po. So take note po sa mga kababayan natin, lalo na sa kanlurang bahagi ng Lolo Luzon, napakataas po ng drought index natin yan. Asahan pa din po mga posibleng mga ilang wildfires pa rin po hanggang sa mga susunod po na araw. Kaya lagi natin paalalahanan ang ating mga local government units na magkaroon na po kayo ng plan para sa rehabilitation or yung preventive tactics para sa mga hindi inaasang magkakaroon ng mga wildfire sa paligid, lalo na sa mga bulubundukin lugar na kasaang maraming maapektuhan ng mga pananim o mga puno na madadamay sa wildfires.
So hanggang yan sa bahagi ng Mindoro, lalo na sa may bandang Occidental Mindoro, mataas na rin ang classification ng heat index natin dyan, ng drought index, at ilang bahagi sa Kuyo, Palawan. Yan. Yang kanluran na yan, mataas po talaga ang combustive ng saturated na drought index dyan dahil nga po sa matinding dryness kasabay ng ridge of high pressure area, tapos dumadaloy pa yung ating easterly trade wind. Mabilis po talaga magkumalat ang apoy kapag gaganyan. Samantala, bukod sa ating current conditions sa overcast, gloomy haze nga po, atmospheric cloudy dito sa amin sa Caloocan. So inasahan yan tuloy-tuloy sa buong Metro Manila. At magkakaroon tayo ng mga overcast pa rin na lagay ng panahon despite na mataas ang ating hot humid dahil mataas ang ating temperatura kasabay ng mataas na easterly trade wind. Sa lowest temperature na itala naka-weather station kanina ng 2:23 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27.2 degrees Celsius. Kahapon, nasa 33.5 degrees Celsius ang aming matinding air temperature kahapon ito ng hapon at 2:58 PM. Ibig sabihin, mataas ang aming naging heat index kahapon na nasa 45.6 degrees Celsius. Halos pumapangalawa kami sa pinakamataas na heat index kahapon kung i-review natin sa heat index nationwide courtesy of Pag-asa. Kahapon po yan ay nangunguna sa kanila ang Hinatuan, Surigao del Sur na may 46 degrees Celsius na pinakamataas na heat index. Lumalabas pangalawa kami sa Caloocan na may 45.6 degrees Celsius naman na pinaka-highest heat index sa bansa. So mapapansin nyo po ay mataas na po talaga yung ating alinsangan. So wag po masyadong magdehydrate dahil tuloy-tuloy pa rin tayo niyan hanggang this weekend. Sa lowest temperature naman, sa pinaka-highest naman, itatabi natin sa BX Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Subic Bay na may pinakamataas na 35.6 degrees Celsius na air temperature. Yan, kitang-kita naman po. At sa lowest temperature naman sa Baguio ay nasa 17 degrees Celsius, almost stationary lamang sa kanila. Sa Iloilo naman, ang Hinatuan nakaranas ng 21 millimeters na total rainfall and so far wala pa namang naging pag-ulan dito sa amin sa Caloocan. Outside humidity natin nasa 79%, so expected po hot humid po tayo ha. Malagkit-lagkit po yan at napapansin niyo sa report ni Pag-asa, gumagamit na sila ng term ng malagkit na temperatura o malagkit na maalinsangan. Dito nyo palang malalaman na sinusubaybayan po ang inyong lingkod ni Pag-asa. Dahil yung mga term na yan ay sa akin lang nanggagaling yung mga term na hot sticky temperature kapag maalinsangan tayo. Kasi nga ilang beses na natin yung pinapaliwanag kung bakit kapag maalinsangan sa atin ay malagkit yung ating pakiramdam, sticky. Kasi nga po, pinaliwanag ko na ng mga nakaraang taon pa yung epekto niyan kapag mataas ang ating air temperature kasabay ng mataas na ating outside humidity. So kapag masyadong saturated ang water vapor natin sa paligid tapos mataas pa yung ating air temperature, talagang malagkit-lagkit na pawis ang ating mararamdaman yan o napakalagkit na maalinsangan ang ating magiging panahon. At ganyan din ang mararamdaman natin ngayong araw dahil ang ating outside humidity ay 79%. Tumaas pa ito ng 1% since last hour. Kasabay pa ng tumataas na atmospheric pressure natin na 1,012 hectopascals and steady ito since last hour. So expected ang mga ridge of high pressure area sa mga susunod pang mga araw dahil lumalabas na yan sa ating yung West Pacific Basin natin, yung ating tropical cyclone assessment monitoring natin, yung ating global spectral model na ginagamit. So nakikita naman natin sa global spectral model na lumadami na o lumalawak na yung range of high pressure area. Kaya tumataas-taas po yung ating atmospheric pressure kasabay ng maalinsangang panahon. At so far steady ito since last hour. So take note yan mga folks ha. High tide and low tide status, moderate pa lamang po tayo. Mamaya pa pong mga 1:30 PM pa ito, magma-maximum high tide. So, aabot ba sa 1 meter uli ang taas ng ating sea level? Kung titingnan natin dito is yes. Mga 1:30 PM po ay aabot sa 1.2 meters ang taas ng alon. O yung sea level natin, hindi pala alon, yung sea level po, iba po yung sa alon. For correction lamang po. So, makikita mo natin mga 1:30 PM po
aabot sa 1.2 meters ang taas ng ating sea level. So malalim po yan. So mga papalaot ay delikado pong pumalaot sa mga maliliit natin chikiting at sa mga maliliit naman na mangingisda. Kung sisilipin natin yung Tropical Cyclone Assessment Monitoring natin for significant wave height, yung taas ng alon, ay makikita natin dito is nasa 1.25 meters pa rin ang magiging taas ng alon sa silangang bahagi ng ating bansa. Again, dahil epekto yan ng ating easterly trade wind. Malawak po. By the next 24 to 48 hours pa po, medyo kakalma, lalo na sa may bandang kanlurang bahagi at extreme northern Luzon, na medyo titila-tila na yung ating matinding alon. Ibig sabihin, yung frontal system medyo humina na po dito sa may bandang extreme northern Luzon natin by April 4 or April 5. Actually, April 4 na ngayon. So, bukas po, within 24 to or next 24 hours, hihina na po yung ating frontal system niyan. So, ang magiging malakas na lamang po nito yung ating easterly trade wind. Kaya makikita natin ang mataas madalas na alon ay ang silangang baybayin ng ating bansa na. So, sa ngayon, medyo delikado po pumalaot ang ating maliliit na sasakyang pandagat. Alalay na lamang po, pero okay naman sa mga medium sea crabs. Ingat na lamang sa gale force winds dahil lalo na't malakas po ang ating easterly trade wind na ngayon. Tuloy-tuloy po yan, buong April na yan. Kaya alalay lamang po. Hindi kagaya sa may bandang kalura ng bansa, medyo maganda ang sailing dyan kahit papano. So medyo kaya-kaya po dyan. Hindi gaya sa may bandang dagat Pasipiko natin na medyo rough seas ang kadagatan natin dahil sa malakas na easterly trade wind. So, yun po ha, malinaw yan mga folks. At sa atin namang air quality, na natiling moderate po tayo, nasa 51 index po tayo, or particulate matter of 2.5 to 12.15 micrograms per cubic meter, or particulate matter 10, 21.33 micrograms per cubic meter po ang taas ng ating air quality. So, nasa moderate tayo, madalas moderate po ang ating air quality, probably nagkakaroon tayo ng thermal inversion. So magmask po sa mga sensitibong mga baga, lalo na yung mga madaling magkaroon ng allergy, madaling magka-allergy ngayon dahil hot dry po tayo. Uso na naman ang mga yung tinutuyuan tayo ng lalamunan, tapos nagkakaroon pa tayo ng mga pag-ubo. Dumadalas po yan kapag lalo na ang klima natin ang hot dry po. So, para maiwasan po, huwag tayong magpa-dehydrate and then the same time, magmask na lamang po, lalo na sa mga sensitibong mga baga. So, take note yan mga folks ha. Sa ating almanak, sumikat naman ang haring araw kaninang 5:49 AM and asahan lulubog ito mamayang 6:08 PM. At ang ating sinag ng buwan o waxing crescent na 38% illuminated na po. Yung liwanag ng buwan nito mamaya. Magmo-moonrise po ito ngayong 10:46 AM. So wala pa po siya, hindi pa siya makikita dito sa ating sun and moon position dahil mamayang 10:46 AM pa ito magmo-moonrise at mamayang 12:19 AM naman, mamayang hating gabi ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong darating na weekend, starting ngayong Friday, ay patuloy pa rin na partly clouding ating maghapon, kagaya kahapon, pero nasa 10% chance of rain lamang tayo sa Metro Manila. Bukas ng Sabado, maulap din ang ating himpapurin. Mababa rin ang tsansa ng pag-ulan, 16 to 20% chance of rain. Pero maghapon na overcast at partially cloudy ating weekend. So hanggang linggo yan, magiging overcast po at partly cloudy ang magiging madalas natin. Medyo nagkukulimlim and then maya-maya aaraw, ganun ang mangyayari. Pero again, patuloy na mataas ang ating alinsangan. So take note yan. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang kaulapan pa rin dito. Bagamat wala na tayong masyadong frontal system dito. Yung pag-iral na lamang ng easterly trade wind dito sa silangan dagat Pasipiko natin na magbubunsod pa rin yan ng mga kaulapan o water vapor na magbubunsod naman ng gloomy at may mga kalat-kalat na posibleng ulan sa iba't ibang bahaging silangan ng ating bansa. Kung makikita natin dito ay gamit ang ating infrared dust line layer para makikita natin yung kapal ng kaulapan kung saang pinaka-portion na makapal na kaulapan na posibleng magdudulot ng mga kalat-kalat na ulan. Makikita dito sa hilagang bahagi sa silangan ng Luzon, ang parte ng Isabela at ilang parte dyan sa may bandang Santa Ana, Cagayan or ilang areas ng Cagayan Valley area. May mga ilang manipis din na kaulapan sa may bandang Kasiguran, Aurora hanggang Baler po yan. Pero makikita natin sa kanluran, dry po, tuyo, o halos maaliwalas ang himpapurin sa paligid na yan mula Ilocos Norte, pababa na yan ng La Union,
Yan, kasama na ang Benguet at ilang bahagi ng Pangasinan at Central Luzon area. So kitang-kita naman sa pinaka-satellite imagery. Kahit gamitin natin ng infrared TRM, halos maaliwalas ang paligid ng kanluran ng Lolo Luzon. At dahil maaliwalas po niyan, asahan po ang combustion ng fire index mas mataas naman dahil maalinsangan nga po tayo at hot, dry ang panahon. Ganon din sa bahagi ng Pangasinan, halos maaliwalas, blue skies po yan. Ang gandang niyan, kitang-kita po yung blue sky niyan. Pero matindi naman ang magdudulot ng sunog sa mga wildfires natin. So pinag-iingat po. At mula dyan sa bahagi ng Central Luzon, sa may bandang Tarlac, ayan, at ilang bahagi ng Zambales, may mga ilang partially cloudy tayo dyan, pero mas manipis lamang ito. So medyo take note na lamang sa mga ilan lamang na mga hot, dry portions na magpoposibleng magkaroon din ng mga wildfires. Mula naman sa nalalabi ng silangan ng Luzon, kasama na ang buong bahagi nga po ng Apayao, Kalinga, pababa na yan ng Mountain Province, Ifugao, hanggang dyan sa may bandang Nueva Vizcaya. Asahan natin na magiging maulap ang panahon natin dyan. Chance na pag-ulan, bagat mababa, 30%, isolated lamang ang maaring ulanin dyan sa buong bahagi ng area na ating binanggit. Kabilang na ang San Jose, Nueva Ecija, Tarlac, hanggang dyan sa may bandang Angeles, Pampanga. At mula naman sa Gapan hanggang buong bahagi ng Bulacan, katamtaman din ang lagay ng panahon, partly cloudy lang din, at Metro Manila, Calabarzon, and the rest ng Southern Luzon area. Katamtaman na lagay ng panahon natin, so napakalit ang tsansa ng mga magiging ulan. Typically, isolated rain showers ang typically na mararamdaman dyan sa may bandang silangang bahagi ng Aurora, pababa ng Atimunan, Quezon, kasama na ang ilang bahagi ng Bicol Region ng Camarines Norte, Catanduanes at ilang bahagi dyan sa bandang dulo ng silangan ng Camarines Sur at Sorsogon area. Mga mahihina pero madalas magiging maalinsangan tayo dyan. Mataas po ang hot humid natin, so huwag masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw despite na nagkakaroon tayo ng mga ilang partly to mostly cloudy na kaulapan. The rest naman ng Mimaropa, katamtaman din ang lagay ng panahon, so hindi natin magiging questionable yan. Magiging isolated rain showers lamang ang mararamdaman dyan sa may bandang San Vicente, Rojas, kabilang na ang Puerto Princesa. Pero most generally area ng buong Palawan, magiging moderate ang panahon natin. Partly cloudy at isolated lamang namang mahihina at katamtamang ulan. So medyo okay lamang yan, lalo na't maalinsangan tayo, para naman sa mga kababayan natin na medyo kailangan maibsan naman ang tinding init ng hot, humid na panahon. Sa buong Visayas naman, katamtaman din ang lagay ng panahon natin. So wala tayong masyadong nakikitaan dito na heavy rain potential. Mag-isa iba't ibang panig ng bansa, bagamat maulap ang ating paligid sa buong Visayas, lalo na sa katimugan ng Leyte, Bohol, Cebu, and the rest ng southern part ng Negros Oriental. Pero sa hilagang bahagi naman ng Visayas, mula dyan sa may bandang Panay Island, hilagang bahagi ng Bogo o Daang Bantayan sa Cebu, northern part ng Leyte at Samar ay magiging katamtaman ang panahon natin. Partly to some musikaw di lamang iiral. Magkaroon man ng mga isolated rain showers, hindi naman tumatagal at panandalian lamang ito na mga mahihina at katamtamang ulan. Wala tayong nakikita na heavy rain potential base na rin sa ating ginagamit na infrared heavy rain. Wala tayong nakikita na infrared heavy rain sa buong area ng Visayas area. Bagamat sa Mindanao, medyo mas overcast and gloomy tayo dyan, lalo na sa may bandang Surigao Region or the rest ng Caraga area. Kasama na ang buong Agusan del Norte, Agusan del Sur, ilang bahagi ng Misamis Oriental sa Northern Mindanao, Camiguin, hanggang dyan sa may bandang Agusan del Sur na magiging mas maulap at mga kalat-kalat na ilang moderate and some heavy rain showers na magkakaroon at hindi naman tumatagal ito. Bagamat humid o hot humid din ang lagay ng panahon sa inyo dyan sa buong silangan ng Mindanao, kalat-kalat naman na pag-ulan ang iiral. At may mga heavy rain potential kayo na cluster na iiral dyan base sa ating satellite imagery. Nabanggit na nga natin ang buong Agusan del Sur. At mula dyan sa may bandang Bislig na at Hinatuan sa Surigao del Sur, pababa na ng Davao de Oro area ng Compostela Valley, magiging partly tumusikaw din tayo dyan at asahan ang kalat-kalat na mga ilang moderate and some heavy rain showers na nakikitaan natin na heavy rain potential na dumadaloy dyan sa may bandang silangan ng Bislig. And the rest naman ng Davao Oriental, magiging katamtaman din tayo. So puro isolated rain showers lang din ang iiral. And the rest ng Davao Region, kabilang na ang Sorsogon area na makakaranas naman ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Bunsod na rin ng boundary ng Intertropical Convergence Zone
medyo nabubuo na dito sa katimugan ng Mindanao. Kaya yung mga surface trap dito na kumikilos pa west-northwestward ay umaabot sa ilang bahagi ng Southern Mindanao na magbubunsod po ng mga kalat-kalat na mga ilang moderate and heavy rain showers, kabilang na ang katimugan bahagi ng Davao Region at Sorsogon area. So, be ready na lamang sa payong anytime dahil medyo bugsuin ang magiging pag-ulan sa inyo dyan. Depende sa magiging galaw nito ng Intertropical Convergence Zone line sa Indonesian Peninsula, na may inaasahan na ang ilang surface trap nito ay aabot sa katimugang bahagi ng Mindanao anytime ngayong araw. So be ready sa inyong pananggalang sa ulan, at kung biglang malakas ang busang ulan, ingat sa biglaang localized thunderstorms ngayong maghapon. Bagamat medyo magiging maaraw ang ilang bahagi ng Mindanao, especially dyan sa may bandang Maguindanao del Sur, North Cotabato, sa may bandang Lanao del Sur, ayan, medyo nagiging maaraw sa inyo dyan. Ilang bahagi ng Bukidnon, pero maya-maya nag-o-overcast yan. Medyo magiging makulimlim maya-maya. Depende sa galaw nitong ITZZ sa katimugan ng Mindanao. Magiging maulan din ang Zamboanga Peninsula, lalo na sa dulo ng Zamboanga City at isla ng Basilan at Hulusulon na mas nakakaramdam ng moderate at heavy rain showers. Ingat po sa flash floods dyan sa mga taga-Basilan at Hulusulo. Ingat na lang po mga folks dahil kayo ay mas bubuhusan ng medyo heavy rain potential. So halos moderate ang lagay ng panahon at some mostly ay fairly weather naman silang bahagi ng Southern Luzon at Northern Luzon area. Magiging partly cloudy lamang ang madalas to some mostly cloudy dito sa may bandang Southern Visayas at Mindanao, na magbubunsod naman ng mas maulan sa southern part ng Mindanao dahil nga po sa umiiral na surface trap na nanggagaling sa ITZZ dito sa katimugang bahagi ng Mindanao alongside ng Indonesian Peninsula. So ganun po ang lagay ng panahon natin ngayong araw mga folks. At bagamat wala naman tayong binamantayang sama ng panahon, ay makikita natin mo sa mga computer models ay hindi natin nakikitaan na may mabubuong anumang sama ng panahon so far. At makikita natin dito tuloy-tuloy lamang ang ating easterly trade wind na magbubunsod po ng maalinsangan hanggang sa mga susunod nga po na araw. So wala tayong masyadong komento maging sa forecast ng ICMWF. Yung equatorial trough lamang o tropical wave ang nakikitaan natin sa southern part ng Mindanao o eastern part o southeastern part ng Mindanao na magbubunsod pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa area na yan. Ayan, puro tropical wave lamang. At nagkakaroon ng mga development of ITZZ, then nagiging tropical wave. So laro-laro lamang yung magiging surface trap dyan na magbubunsod ng kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi ng Mindanao. Pero nalalabi naman sa ay magiging maalinsangan po hanggang April 8 o April 9, 2025 na po yan. Tuloy-tuloy po yan. So wala tayong makikitaan dito na anumang tropical cyclone na posibleng mabuo so far. Maging kay Nabjem, wala po. At ilang bahagi o iba't ibang bahagi ng mga weather agencies natin. Yan. So wala po. Yan. Wala naman sa ating global spectral model, ganun din ay makikita lamang natin yung surface trap sa katimugang bahagi ng Mindanao na magbubunsod po ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero sa nalalabi naman sa kitang-kita naman po ang matinding easterlies na magpapaalinsangan sa lalalabi ng ating bansa. Wala na tayong frontal system yan, no? Probably this coming week wala na, o totally wala na. So ridge of high pressure area na lamang ang makikitaan natin dito. Yan, hindi nga lang 45 pa yung ridge of high pressure area. So dahil hindi pa naman siya fortified, yung ridge of high pressure area dito ay magbubunsod lamang yan ng tuyo at dry na paligid. At dahil lamang po dyan, magkakaroon lamang ng kadalasan mga partly cloudy ang iiral sa buong bahagi ng Northern Luzon. Pero yung alinsangan, tuloy-tuloy yan bunsod ng easterlies. At makikita natin dito ay wala tayong naaasahan na may mabubuong sama ng panahon, anumang low pressure area na bumababa sa 1,005 hectopascals o mas mababa pa. So dahil dyan wala tayong masyadong komento, maging sa ating West Pacific Basin ay negative po tayo sa anumang tropical cyclone development. Napaka-negative po at makikita natin maging sa tropic hazard, expected nga po wala tayong anumang typically development of possible tropical wave sa mga susunod pang mga araw. So very negative po ang ating darating na weekdays na wala tayong aasahang anumang tropical cyclone na mabubuo so far. Samantala, update naman tayo sa ating El Nino La Nina monitoring o ENSO. Nasa neutral na po tayo mga folks. Inactive na po ang ating sea surface temperature. Ibig sabihin yan ay normal na po ang temperatura sa dagat. Hindi siya mas mataas, hindi siya mababa. So natural lamang na magiging temperatura niyan manggagaling sa tinding sikat ng araw. So kung ano man yung magiging init na madedevelop. So makikita dito yung ENSO neutral, favorable na po mula ngayong month. At ine-expect natin
ay magpe-persist ito sa susunod na buwan. And then papasok na ang possible favorable ng neutral at tuloy-tuloy yan by 60% chance extending June to August 2025 po. Yan. So ngayon pa lamang pumapasok yung pinaka inactive nitong ENSO, seaside pest temperature natin. Malalaman natin pag nag-update yung ating ENSO projections probability since hindi pa siya latest. So abangan na lang po natin kung pagpasok ng neutral ay tuloy-tuloy na yan hanggang August po yan. Dahil nakikita natin dito, last March na report natin, pinapakita nito ay hanggang August ang ipinapakita na magpa-persist nga daw na mananatiling inactive ang ating seaside pest temperature. Ayan o, June, July, August. So until August daw po yan. So tingnan natin pag nag-update po yung ENSO projections probability natin na for April ay ganun pa rin ba o kung ganun pa rin ba ang magiging projection nito hanggang August din ba. At base na rin sa official ng NOAA ay 60% ang chance nito na hahaba hanggang June to August 2025. So mukhang matagal-tagal na magiging neutral po o inactive ang ating seaside pest temperature. So ibig sabihin lamang yan, yung temperatura na madadala ng easterly trade wind ay normal po o balanse. Magbabase lamang tayo sa tinding sikat ng araw. So yung seaside pest temperature ay hindi natin masyado mararamdaman yan dahil nga po neutral o inactive nga po siya. So kung ano man yung magde-develop na init sa malapit sa equator ay bunsod lamang yan ng temperatura na dala nga po ng init ng panahon. So doon naman po tayo magbabase niyan dahil inactive na po ang ating seaside pest temperature. To be exact, nasa 0.01 degrees Celsius po ang temperatura. So totally halos zero o wala pong seaside pest temperature ang expectancy na tataas. Makikita natin dito sa ating week-centered ng ating ENSO, SST, ay wala na po, inactive na po siya. Ayun o, sumara na siya. Since March, sumara na po yung projection ng La Nina. Ayan o, sumarado na siya. So kitang-kita po na wala po tayong La Nina o wala rin tayong El Nino. Wala o. Halos wala. So very negative po yung epekto ng ating seaside pest temperature ngayon. At tingnan natin kung mag-extend yan hanggang August daw po according sa data feed ni NOAA. Antayin na lamang natin mag-update yung ating ENSO projections probability. I-update natin yan sa susunod na report kapag nagkaroon na tayo ng latest update. Samantala sa ulat lindol, well, wala naman tayong bagong malalakas sa pagyanig mula kahapon na naitala sa aking seismometer sa Caloocan. Normal naman po. Malinis ang ating seismic activity at wala namang masyadong malakas sa seismic activity sa bansa base sa aking reading na aking seismometer sa Caloocan mismo. Yan, ito mga local earthquake lamang yan. Balik-balik kasi mga nangangampanya ngayon. Very boost ang pangangampanya ngayon ng ating mga politiko. So yung mga sound system nila, palakasan sila ngayon. Kaya yung mga na may nakikita kay mga ganyan, dulot yan ng mga sound system nila na pagkalakas-lakas. So, pero the rest ay wala naman tayong masyadong natural earthquake na nadedetect. Mula naman sa data feed ni PBOX at mukhang filtered na po. Sineparate na nila yung month of March and April 2025. Salamat naman kay PBOX. At kitang-kita po ay ito ay puro for April na po yung mga pagyanig na yan. So far mula kaninang madaling araw wala namang naitala na magnitude 4.0 pataas so far. Na naitala, puro mahihina lamang ito, pero marami-rami na po ang mga na-indicated earthquake. So diretso agad tayo sa ating historical earthquake data for the month of April since filtered na po ang April earthquakes. Ayan, kitang-kita po. So meron agad tayong isang magnitude 5.0 na naganap nitong April 1 lamang. Na meron tayong isang magnitude 5 sa may bandang southwest ng Calatagan, Batangas nga po. And the rest, ang total earthquakes natin, nasa 98 total earthquakes na po tayo. 96 dito is magnitude 2.0 pataas. Di pa natin nababago ito. So babaguhin natin yan dahil napupuna tayo ng mga international weather enthusiasts. I-correct ko daw ito para hindi nakakalito. At isang ating magnitude 4.0 so far ha. So anong araw na tayo? April 4. Natiling isa pa lamang ang ating magnitude 4.0 pataas. At isa rin ang ating magnitude 5.0 pataas. So mukhang wala pa tayong masyadong marami-raming mga malalakas-lakas na mga paglindol na naganap
since April 1. Bagamat ika-4 na araw pa lang naman natin, so madadagdagan pa yan sa mga susunod na araw. At mapapansin natin, nangunguna pa rin ang bandang Visayas at Mindanao sa may pinakamataas na mga pagyanig. However, halos pantay pa lamang ang total earthquakes ng Luzon at ng bandang Mindanao area. Halos parehong nasa mahigit 49 earthquakes po ang naitalang mga paglindol. So medyo isa pa lamang yung ating magnitude 5 at naitala ito sa Luzon so far. Hindi kagaya last month ay puro sa Mindanao ang naitalang mga pagyanig. Kung ibabalik natin yung nakaraan, ayan puro Mindanao lamang ang mayroong magnitude 5.0 na naitala. Yan, kitang-kita naman po yan. Nasa total of 973 earthquakes po yan. So yung month of April natin ay meron na tayo sa Luzon na isang magnitude 5.0 pataas. And so far, wala pa sa parte ng Mindanao area. So abang-abang na lamang po dahil ika-4 na araw pa lamang po natin. So madadagdagan pa yan sa susunod. At nag-update na tayo sa ating recorded historical earthquakes natin. Nagdagdag na tayo ng filter para sa age. Sa gustong malaman kung yung mga nakarang taon or ilang taon na nakararaan ng mga lindol, madali na nating ma-filter o ma-select. So ano ba yung age filter na yan? Yan yung, halimbawa, kung gusto nyo malaman kung ano yung mga naitalang lindol 20 years ago, 10 years ago, 100 years ago, so on and so forth. Ilalagay nyo lamang dyan. Let's say 10 years ago, so ilalagay nyo lang 10. So 10 years ago po, i-filter nya kung ano yung mga naging pagyanig 10 years ago. Yan. So makikita natin mayroong dalawa. Ito hindi naman to sa Pilipinas, Sabah, Malaysia na to eh. Sa Pilipinas, isa lamang ang mayroong magnitude 6 na naitala 10 years ago. Yan. Yan ay taong 2015. So nakikita na natin yung maliwanag na kung anong mga naitalang lindol mga nakaraang taon. Kung ilang mga nakaraang taon po yan naganap. So ganun lamang po. Let's say 100 years ago. Mafi-filter natin yan kung ano yung lindol na yan at anong taon po yan 100 years ago. Meron isang magnitude 7.0 o exactly magnitude 7.2. Yan, 99. Pero naka 99.5 kasi yan, hindi naka round off. So automatic pasok pa rin yan sa 100 years ago. 99 to 100 years ago. 1925 naman siya naganap. Yan, magnitude 7.2 po ito. Dito yan sa may bandang Northern Samar. Mondragon, Northern Samar po yan. Or bandang northeast ng Katarman, Northern Samar. Nagkaroon ng magnitude 7.2, 99 o 100 years ago, o to be exact, November 13, 1925. So sa mga enthusiasts natin, hindi na tayo mahihirapan mag-research kung ano yung mga nakaraang lindol, mga ilang nakaraang taon po. So madali na pong mahanap at maseselect natin yung mga taon na gusto natin i-filter. At yung mga lakas ng magnitude, pwede nating ma-filter po yan. Ayan, maseselect po natin. At kung anong age po na mga dumaang paglindol, depende sa age ng taon na pagyanig. So, dyan po, kompleto na po tayo dyan. Makikita natin ang lahat na kung ilang mga lindol po nung mga nakarang taon ang naitala. Kasi maraming naghahanap kasi sa akin noon pa kapag may mga record daw ba ako ng mga nakaraang lindol. So ito, ginawa na natin nga at makikita na natin in real time yung mga latest update dahil in time being po yan. In time being po yan. Kada tumatakbong araw, nagbabago kaagad yung ating days and months. Pero tuloy-tuloy lamang yung ating year, so on and so forth. At pwede nating balikan yung historical earthquake. Simula yan, 1800s po. Pero sinimula natin 1900. Since 1800, mukhang wala pang naitala na paglindol niyan. O wala pa tayong mga seismologists na nagpa-plot. Wala pa yatang na-inventong seismometer niya noon. So nag-start lamang ito 1900s nang ma-invento yung seismometer. So yun lamang po. At makikita natin dito is yung mga latest na gustong malaman at makikita natin kung anong age ng mga naganap na lindol noon. Yan. Sa magustong ma-review yung mga nakaraang lindol. So, yun lamang po. Yan, at least may idea na tayo. I-update ko pa yan, medyo kulang pa yan eh. Wala pa yung fault line, lalagyan ko pa po yan. Nakalimutan ko lagyan yung fault line para sa mga magre-review kung ano yung mga nakaraang lindol na dumaan sa mga fault line natin sa Pilipinas. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, April 4, 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, April 4, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama ngayong umaga sa ating report. Well, stationary lamang na magiging maalinsangan pa rin tayo. Tuloy-tuloy po yan for the month of April 2025. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa ng pinaka-dynamic events mula sa reading mismo ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at happy weekend po sa ating lahat.